Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk. Ngayon pong October 30 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan. Bago po pala natin umpisahan ang pagte-technical analysis dito kay Bonk ay ipagdasal naman po natin yung mga naapektuhan ng malakas na bagyo na mga kababayan natin dito po sa Northern Luzon. Yan, kawawa naman po sila kasi dalawang magkasunod na bagyo na yan, malalakas na bagyo ang tumama sa kanila. At marami po ang kawawa naman sa kanila. Kaya yan, pagdasal na lamang po natin. At ngayon ay dito po kay Bonk, ito po yung mga previous projections ko nito pang nakalipas na October 21. Kaya yan, mga ilang araw na rin ang nakakalipas dito kay Bonk. Pero ayan, hindi naman po gaanong malaki yung naging paggalaw ni Bonk, kung saan ay mula po noong October 21 ay bumagsak po siya at nakaranas po siya ng pagbagsak, pero naka-recover naman po siya rito. Nakaranas naman po siya ng rebound or correction sa ating minor support dito sa 40 digits 1918. Yan, kaso bearish pa rin yung kalagayan ng kanyang market condition kasi yung ating Housewitt indicator, ayan, kulay red po. Nagpapakita po yan na nakakaranas pa rin po ng bearish momentum or bearish condition itong si Bonk, at maging yung ating QQE mod indicator dito sa ibaba, kulay red na rin. Kaya magkatugma po sila ng ipinapahiwatig or sinasabi na signal dito sa kalagayan ng market ni Bonk. Ngayon ay yung aking mga projections po rito ay yan, ayusin po muna pa pala natin yung ating mga support at saka resistance line. Ito po pala na may na-trigger po pala na buy pending order natin dito sa support na ito. Ayan, nasa presyong 40 digits 1987. Na-trigger po siya noong October 25. Kaya nakabili po tayo sa presyo na ito. Kaya ngayon ay naka-gain na po tayo. Yung gain na po yung nabili natin dito. Pero magte-take profit po tayo dito. Ayan. Yung rules po ng strategy natin dito ay sa kada nakakabili po tayo, may natitrigger po na buy, ay agad po nating pinapalitan yan ng sell pending order. At ganun na rin yung kabaliktaran. Kapag may na-trigger po na sell pending order, ay pinapalitan po natin kaagad yan ng buy pending order. Ganyan lamang po kasimple yung spot trading strategy natin. Ngayon ay yan, wala po pala tayo ang kailangang i-update na support at saka resistance line dito kasi ganun pa rin po. Ngayon ay syempre ayun po, kasalukuyan po palang binabasag pa lamang ni Bonk yung ating yung ating tinuturing na support dito. Ito po pala ay ngayon ay dahil sa kasalukuyang binabasag niya ito ay ito pa rin po ay nananatiling isang resistance, minor resistance. Ayan. Color coding po natin dito is lahat ng mga kulay green ay mga resistance na nagsisilbing harang po yan sa itaas ng market price. Support naman kulay red, nagsisilbing harang naman po ito sa ilalim ng market price. Kaya sa ngayon ay kasalukuyan pong binabasag ng market price ni Bonk. Masasabi lamang po natin na basag na ang market price na ito kapag nagsara yung katawan ng candlestick. Kasalukuyang candlestick natin na ito dito sa ibabaw ng resistance natin na ito. Kaya ayan, ngayon ay masasabi ko po na ayan, kung mababasag niya talaga ito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. At aakyatin po niya yung sunod na minor resistance line natin dito sa 40 digits 2449. Ngayon kung pag nagkaroon po siya ng failed breakout dito ay ayan, mauuwi po ito sa pagko-consolidate sa ilalim ng
sa ilalim ng minor resistance line natin kung pag fail breakout po ito. Ayan. At saka syempre, may chances pa rin na babagsak po siya. Ayan. Kung sakaling lalong-lalo na at bearish po yung mga signals natin sa ating dalawang indicators dito. Malay natin, baka biglang nauntog siya or nagkaroon ito ng rejection. Ayan, babagsak po siya. At ngayon sa mga projections ko po na ito ay mukhang gumagalaw po ang majority ng cryptocurrencies base sa galaw ni Bitcoin. Kaya check na rin po ninyo yung technical analysis ko kay Bitcoin kasi umaangat po kasi si Bitcoin at siya po ay nakapagtala ng panibagong all-time high niya. Kaya maski bearish po yung mga pinapakitang signals natin ng mga indicators natin dito. Ayan, katulad ng Hall Street indicator dito ni Bonk at maging yung kanyang QQE mod indicator. Nagpapakita po ito ng mga bearish na signals. Pero gayon pa man ay mas gumagalaw po ang market price nito base sa galaw ni Bitcoin. Ayan, mas matindi po talaga yung paghatak ng price action nitong si Bitcoin. Kaya yan po, maraming mga analyst ang nagsasabi na ang pinakamagandang indicator po talaga na basihan sa galaw ng kahit anong crypto asset ay yung galaw ni Bitcoin. Kasi kung ano po talaga yung galaw ni Bitcoin ay yan rin po yung galaw ng buong cryptocurrencies. Kaya yan, kung pag umaangat po si Bitcoin ay ayan, magpapatuloy na rin sa pag-angat itong si Bonk maski bearish po yung mga signals natin dito. Kaya ayan po yung nakikita ko na posibleng yung may pinakamataas na possibility na magiging galaw ni Bonk sa mga paparating na araw. Ayan, nakasalalay po siya kay Bitcoin. At maliban po dyan ay kung nabasag niya yung minor resistance line natin dito ay sa tingin ko ay ayan, makakaranas siya ng patuloy na pag-angat sa presyo. Pero sa tingin ko ay aabot lamang po siya rito sa minor resistance line natin dito sa 40 digits 2449. Unless na magbago po yung mga indicators natin ng signal kung saan ay magpakita po ang mga ito ng bearish or bullish po pala na signals. Kaya ayan. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.